Ang kwento ay mag-uumpisa sa isang sitwasyon na kung saan ay tanging isang mandirigma na lamang ang natitira sa harapan ng malakas na nilalang at ito ay ang Lunar Fairy. Sabi nito na karapat-dapat ang mandirigma upang tawaging Sword Emperor, ngunit ang reputasyon na mayroon siya ay dito na magtatapos. Kaya naman ay agad itong nag-ipon ng isang malakas na pang-atake sa kanyang kamay, ngunit sabi naman ng Sword Emperor na nagkamali ito dahil sa ibinaba niya ang kanyang depensa, ngunit ngayon na nagawa na nito ang orihinal niyang pakay, ay handa na itong mamatay, kaya naman ay agad nitong sinabi sa Lunar Fairy na paslangin na siya nito. Sa nangyari ay agad naman na pinakawalan ng Lunar Fairy ang malakas na atake patungo sa Sword Emperor, at nang tumama ay lumikha ito ng malakas na pagsabog. Sabi naman dito ng Lunar Fairy na hindi naman na kailangan pa nito na magmatigas pa sa kanya, nang bigla naman itong natigilan sa kanyang nakita, dahil sa may kung sino ang nagawang salagin ang malakas nitong atake. Humingi naman ng tawad ito sa Sword Emperor dahil sa nahuli na ito ng pagdating, ngunit ngayon ay siya na ang bahala sa isang ito. Kaya naman ay agad na din itong sumugod, sa ginawang ito ng lalaki ay napasabi na lang ang Sword Emperor na siya ay umaasa sa kanya. Sa itaas naman ay tinatanong ng Lunar Fairy kung sino naman ito, na sumagot naman siya na naparito siya upang paslangin ang halimaw, at siya ay ang Moonsplitting Swordsman. Matapos na magpakilala nito ay tinanggap naman ng Lunar Fairy ang sunod-sunod na pag-atake sa kanyang buong katawan, kaya naman ay napasigaw na lang ito sa labis na sakit na dinadanas niya at ng pagkatalo, at ng araw na iyon, ang kalangitan ay nagpaulan ng siyam na hibla ng sword energy. Makalipas ng 6 na taon, sa Waryong Manor, ay may isang bata ang nakakatikim ng mga sampal at pananakit mula sa isang babae. Matapos na matamba ng bata, ay sinigawan siya ng babae at sinabi na tigilan na nito ang pagpapanggap at agad na itong tumayo. Dagdag pa niya na sinabi na niya sa bata na mayroong mga mahalagang bisita ang parating sa kanilang lugar, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay tinanong ng babae ang bata na kung hindi ba siya nito pinapakinggan sa kanyang mga inuutos na linisan nito ang buong bakuran ng maayos at siguraduhin na walang mga dahon siyang makikita. Dagdag na tanong pa ng babae sa bata na kung ang dahilan ba kung bakit hindi siya nito pinapakinggan ay dahil ba sa hindi siya ang tunay nitong ina, na hindi naman sinang-ayunan nito habang may takot at panginginig sa kanyang boses. Hindi naman naniwala ang babae sa sinabi ng bata, sabi nito na kung ang utos ay nagmula sa kanyang tunay na ina na nagawa siyang iwan matapos siyang maipanganak ay sigurado siya na hindi niya ito ipagwawalang bahala. At kung iyon ang magiging kaso ay sa ama na lang niya na nagkulong sa kwarto ng 6 na taon siya makikinig, na hindi naman niya ulit sinang-ayunan. Sa nangyari ay nagalit naman ang babae sa kanya dahil sa kung ito lang ba ang tanging masasabi niya, at mukhang nagre-rebelde na ito sa kanya ngayon, kaya naman ay tuturuan niya ito ng leksyon, matapos ay muli niya itong sinaktan pa ng paulit-ulit. Sa kabilang banda naman ay pinagtatawanan naman siya ng iba niyang mga kapatid na mula sa babae. Sabi ng isa dito na sobrang natatakot ang ating bida sa kanilang ina na hindi man lamang niya magawa ang maiangat ang kanyang ulo na parang isang pagong, ngunit hindi naman ikinasaya ng panganay na kapatid ng mga ito ang kanilang sinasabi, at tahimik lamang na nagmamasid. Sa kabilang banda naman ay naglalakbay ang bisita na sinasabi ng babae na magpupunta sa kanila. Sabi ng isa na 6 na taon na ang nakalipas ngunit ang lugar ay wala pa ding ipinagbago. Kaya naman ay nagtanong ang isa na kung talaga ba na nakarating na sila sa lugar na pupuntahan nila, dahil ngayon ay makikita na nila ang sinumpaang kapatid ng kanilang ama na si Uncle Yon. Sumang-ayon naman ang ama nila at sinabi na ayusin na nila ang kanilang mga kasuotan dahil sa malapit na silang makarating sa Waryong Manor. Nang nagtanong naman ang kanyang asawa na kung bakit hindi nila nakikita ang anak nilang babae, sabi naman nito na sinabi ng kanyang anak na naiinip ito sa loob kaya naman ay umakyat ito sa bubong ng kanilang karawahe. Sa nangyari ay nabahala naman ito at agad na tinawag ang kanyang anak, na sinandangyo sa itaas at sinasabihan na bumaba. Sabi naman ng Sword Emperor na hayaan na lamang niya ito, dahil sa hindi naman na ito bago pa na ginagawa ng kanilang anak. Ngunit sabi naman ng asawa nito na dapat ay hindi niya hinahayaan lamang ito dahil baka makasanayan niya. Agad naman na sumagot ang kapatid nito na huwag nang masyadong mag-alala pa ang kanilang ina, dahil sa ang kanyang kapatid ay hindi naman magagawang masaktan dahil sa level ng martial arts na mayroon ito.
Matapos ay tinanong naman niya ang kanyang ama na magkwento ito patungkol sa kanilang Uncle Yon, tinatanong niya sa kanyang ama na kung totoo ba na malakas ito upang kilalanin niya, na siya nakilala bilang ang Sword Emperor ang lakas nito. Masaya namang sumagot ang Sword Emperor na totoong malakas ang taong iyon, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang martial arts na ginamit nito ay sigurado siya na ang pinaka-perpektong sword art sa ilalim ng kalangitan, at kung hindi dahil kay Yon, ay wala siya ngayon dito at nananatiling buhay pa. Dagdag pa nito na ang kanyang Nine Heaven Sword Technique, ay sigurado siya na makakayang tapatan ang kanilang Nangang Clan's advanced techniques. Sa narinig naman ng binata ay gulat na gulat ito dahil sa labis palang malakas ito, kaya naman ay nagtanong siya sa kanyang ama na kung bakit hindi alam ng mundo ang kanyang martial arts. Sabi ng Sword Emperor na ito ay dahil sa nagretiro na ito at hindi nagawang maipasa ang kanyang martial art technique sa kahit na sino. Sabi pa ng Sword Emperor na mas maganda kung sasabihin na niya ito sa kanya, at binalaan na dapat ay huwag siyang magsasalita ng kahit ano patungkol dito, upang wala siyang masabi na kahit na ano upang galitin ang kanyang Uncle Yo. Dagdag nito na mayroon siyang 2 asawa, ang una at ikalawang asawa, at labis siyang nahuhumaling sa kanyang ikalawang asawa. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kanyang ikalawang asawa ay namatay matapos na magsilang ng sanggol 6 na taon na ang nakakaraan, matapos nito ay nawalan na siya ng dahilan pa na mabuhay sa mundo. Hindi kalaunan ay siya mismo ay nagulat sa kanyang narinig na nagkulong ito sa kwarto na kung nasaan ang kanyang ikalawang asawa, kaya naman ay nagtungo siya para maipalabas ito sa kanyang silid kung sakali. Ito ang dahilan kung bakit sila nasa Waryong Manor at huwag nitong babanggitin ang kahit na ano patungkol sa kanyang ikalawang asawa, at mas mabuti nang kumilos na lang siya na parang walang alam na kahit ano patungkol dito, kaya naman ay tinanong siya ng kanyang ama na kung naiintindihan niya ba ito, na sinang-ayunan naman niya at sinabi na tatandaan nito ang sinabi ng kanyang ama. Sa Waryong Manor naman ay tinatawag ng isang taga-silbi ang unang asawa ni Yon para may ibalita. Sa galit ay tinanong naman niya ang taga-silbi na kung ano naman ang gusto nitong sabihin sa kanya, agad naman na sumagot ang taga-silbi at sinabi na ang kanilang master Yon ay lumabas na ng silid. Natigilan naman sa narinig na ito ang babae at hindi makapaniwala na tuluyan nang lumabas ang kanyang asawa sa loob ng silid na iyon, sinang-ayunan naman ito ng taga-silbi at sinabi na agad din itong lumabas nang marinig ang ulat na ang karwahe ng Nangang Clan ay nakapasok na sa kanilang lugar, at patungo na ito upang salubungin ang Sword Emperor. Matapos naabutan siya ng taga-silbi ng pamuna sa duguan nitong kamay dahil sa pagmamalupit sa bata ay napasabi ito na lumabas lamang ang kanyang asawa dahil sa narinig nito ang pagdating ng kanyang sinumpaang kapatid. Kahit na hindi nagawa ito sa kanya kahit pag-aano pa ito magmakaawa na may palabas nito sa silid ang kanyang asawa, dagdag pa nito na sa kabila ng pag-abandona nito sa kanyang sariling dugo at laman sa loob ng buong 6 na taon ay nagsikap pa din ito para lamang salubungin ang kanyang sinumpaang kapatid. Ngayon na naisip na niya ito, ay tinanong naman niya ang bata na kung tama ba siya, dahil ngayon ay maari na niyang malaman kung ano ba ang itsura ng kanyang ama sa unang pagkakataon. Ngunit dagdag nito na hindi naman siguro niya nais na makita siya ng kanyang ama sa ganitong kalagayan. Sumagot naman ang bata na sisiguraduhin na lang niya na mananatili siyang hindi nakikita ng kahit na sino. Dahil dito ay natuwa naman ang babae at sinabi na ngayon ay naiintindihan na niya kung paano dapat niya gustong patakbuhin ang lugar na ito, kaya naman ay tinanong niya ang bata na kung alam naman na nito ang kanyang pupuntahan, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay sabi ng babae na kung ayaw nito na magdala ng kahihiyan sa kanilang pamilya, ay mas mabuti na huwag na nitong ipakita pa sa iba ang marumi nitong itsura. Dagdag pa ng babae bago siya umalis na alam na nito ang mangyayari sa kanya kung sakali na maging kampante ito dahil sa hindi niya ito tinitignan, na sinang-ayunan naman ng bata at sinabi na magsisisi siya sa kanyang mga magiging aksyon. Matapos ay tinawag naman nito ang kanyang mga anak at tinanong kung handa na ba silang batiin ang kanilang uncle. Habang patungo naman ang ating bida sa lugar na dapat niyang puntahan, ay nilinga naman siya ng matandang anak ng babae dahil sa awa at pag-aalala. Matapos ay tinawag naman ng kanyang ina ang kanyang pansin, sabi nito na ngayon ay may mahalaga siyang tungkulin na nais niyang gawin, dahil ngayon ay makikita na nito ang anak na babae ng kanilang uncle, na si Nangang Yon,
at gusto niya na masiguro ng kanyang anak na magiging malapit silang magkaibigan. Matapos ay tinanong siya ng kanyang ina na kung naiintindihan ba nito ang kanyang nais na mangyari, na sinang-ayunan naman nito at sinabi na tatandaan niya ang sinabi ng kanyang ina. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ang Sword Emperor sa manor ng Wangyong, at agad nitong sinabi na ang mga kasama niya ay ang kanyang pamilya. Kaya naman ay isa-isa itong nagpakilala, sa isip naman ng isang binata ay nagtataka siya na kung ito ba ang kanilang uncle yon. Matapos siyang batiin nito, ay sinabi ng kanyang uncle yon na maayos ang kanyang paglaki. Sa isip ng binata na ayon sa sinabi sa kanya ay hindi ito lumabas ng kanyang silid ng 6 na taon, ang itsura nito ay hindi maayos, at ibang-iba ito sa kung paano niya naiisip ito. Matapos ay bigla naman itong napahinto nang nagsalita ang kanyang ina, ngunit bigla naman silang nabigla nang ipapakilala na nito ang ikalawa niyang anak na si Nangangyon dahil sa bigla na lang na nawala ito sa kanilang tabi. Matapos ay humingi na lang ito ng tawad sa sinumpaang kapatid ng Sword Emperor dahil sa ang kanyang anak ay lagi na lang umaalis at nawawala ng hindi nila nalalaman, sumagot naman ito na ayos lamang dahil sa nasa edad ito na kung saan ay nais niya na maglaro ng maglaro. Nang bigla naman na sumingit ang una nitong asawa at sinang-ayunan ang sinabi nito, at sinabi na kagaya din ito ng kanilang ika-4 na anak na mahilig magtago at hindi nagpapakita, at bigla nang tinanong ang kanyang asawa na kung hindi ba nito sila ipapakilala ng kanyang mga anak. Dahil sa wala na siyang masasabi pa sa sitwasyon, ay ipinakilala na niya ang mga ito sa mga bisita. Matapos ay nagpakilala din ng kanyang asawa at sinabi na siya ay si Baekmiju. Matapos ay inalok na niya ang mga ito na ipasok dahil sa alam niya na pagod ang mga ito dahil sa kanilang mahabang paglalakbay, kaya naman ay ang lahat ay sumang-ayon at ipasok na sa loob upang makapagpahinga. Nang makapasok na ang lahat ay tinignan naman nito ang kanyang anak na panganay, matapos ay inutusan niya ito na maglibot sa buong manor upang hanapin ang anak na babae ng Sword Emperor na si Nangangyon, at kailangan niyang mag-iwan ng malalim na impresyon sa babae, matapos ay tinanong niya ang kanyang anak kung naiintindihan niya ba ito, na agad naman niyang sinang-ayunan. Kinahapunan, sa likudan ng manor, ay ang ating batang bida ay maghapon din na nakataas ang kamay. Sa isip nito ay napapatanong siya na kung kailan naman kaya aalis ang kanilang mga bisita dahil sa ang kanyang mga braso ay masakit na, at hinihilang niya na sana ay agad na din na umalis ang mga ito, dahil sa labis na itong nakakaramdam ng matinding gutom. Dagdag pa niya na ang kanyang mga mata ay papasara na at ang kanyang mga braso ay labis nang nakakaramdam ng matinding sakit, ngunit hindi siya maaring matamba at humiga, dahil sa paparusahan siya ng kanyang madrasta pag nalaman niya ito. Ngunit bigla naman itong nawala ng malay dahil sa labis na sakit ng braso at gutom na kanyang nararamdaman, nang bigla naman na may kung sino ang papalapit at tumatakbo sa kanyang kinaroroonan, at nang huminto naman ito sa kanyang harapan, ay bigla siyang napatingin, at biglang nakaramdam ng takot. Sa nangyari ay agad itong bumangon at humingi ng tawad, nang makabangon ay muli nitong iniangat ang kanyang kamay habang humihingi ng tawad dahil sa bigla na lang itong bumagsak nang hindi niya namamalayan. Sa isip naman nito ay napapasabi siya na ang tanga niya, dahil sa nakagawa na naman siya ng pagkakamali at magagalit na naman ang kanyang madrasta sa kanya at sigurado siya na hindi na siya papatawarin nito. Nang bigla naman siyang natigilan, at napasabi na hindi ito ang kanyang madrasta, at ito ay isang magandang babae. Sa loob naman ng Waryong guest house, ay nabigla naman ang asawa ng master yon sa kanyang narinig sa isang kasalan sa pagitan nila at ng Nangang clan, at nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi nito. Sumang-ayon naman ang Sword Emperor at sinabi na ang Waryong Manor ay lubos na karapat-dapat na maging kanilang kalyadong pamilya. Tuwang-tuwa naman dito ang babae dahil sa isa itong masayang okasyon, at isa din itong magandang balita para sa kanilang mga anak. Tinanong naman ng Sword Emperor si Master yon na kung ano ba ang sa palagay nito, at kung nais ba niya na maging kapamilya siya. Agad naman itong sumagot na labis siyang nagpapasalamat sa kanyang alok. Ngunit sa tingin niya ay mas maganda kung magkakaroon ng sariling desisyon ang kanyang mga anak patungkol sa kasal, na sinang-ayunan naman ng Sword Emperor. Dagdag pa ng master yon na ang mga magulang ay dapat na hindi ng NG alam patungkol sa gustong pakasalan ng kanilang mga anak, dahil ang buhay nila ay hindi nakalaan para sa kanilang mga magulang.
Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang asawa, at sa isip nito na para na din niyang sinabi sa kanyang mga bisita na pinagsisisihan niya lamang na pakasalan siya dahil sa ito ay ang kinakailangan niya na gawin, at napapatanong na kung anong lakas ng loob nito na sabihin ito, dahil hindi naman ito kailangan ng kahit anong tulong, dahil wala naman itong naitulong na kahit na ano, habang siya ay ang nagtatrabaho ng gusto para sa kanilang pamilya. Kaya naman ay nagtanong na lang ito sa Sword Emperor na kung sa tingin kaya nito ay magkakagustuhan ang kanilang mga anak. Sumang-ayon naman ito, at ayon ay kung palagi ang magkikita ang mga ito, at mula doon ay magkakaroon sila ng pagkakataon para makilala nila ang isa't isa. Nahihiya naman na sinabi ng asawa ng Master Yon na sa kasong iyon ay tingin niya na mukhang magiging labis na siya sa kanyang gusto, ngunit nagtanong ito kung maari ba siyang makahingi dito ng pabor. Masaya naman na sinabi ng Sword Emperor na malaya niyang isabi ito sa kanya, kaya naman ay agad nitong sinabi na nais niya na ang Nangang clan ay bigyan ng patnubay ang kanyang anak, na si Mubak. Tinanong naman siya ng asawa ng Sword Emperor na kung ano ang nais niyang sabihin, nang bigla naman na sumingit ang Sword Emperor at sinabi na mayroon din namang advanced technique ang Yon clan at ang bagay na iyon ay ang bagay na hindi niya mapagdedesisyonan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ngunit nagsalita naman ang Master Yon na nais niya din na hilingin ang kaparehas na bagay, at kung ayos lamang para sa kanya at sa Nangang clan ay kailangan niya ng tulong ng mga ito. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang Sword Emperor, ngunit nang tinignan niya ang kanyang sinumpaang kapatid ay may napansin naman siya. Kaya naman ay agad na din na pumayag ito. Ngunit tinanong naman niya ang Master Yon na kung talaga ba naayos lamang ito sa kanya, na hindi mamana ang kanyang Nine Heaven Sword technique. Sumagot naman ito na ang kanilang martial arts ay hindi kasing hirap ng sa Nangang clan's martial arts kaya naman ay sigurado siya nakabisado na ng kanyang anak ang Nine Heaven Sword technique. Sa sinabing ito naman ng Master Yon ay natatawa naman siya at sinabihan siya ng Sword Master na nagsisinungaling ito sa kanya, dahil sa nakita niya itong ginamit ang Nine Heaven Sword Technique advance move ng kanyang dalawang mata noong 6 na taon na ang nakakalipas. Sabi ng Master Yon na sa totoo ay hindi niya magagawa pa na maipasa ang kanilang martial art sa kalagayan niya ngayon, at sasabihin niya dito ang buong detalye patungkol dito ng sila lamang. Nang bigla naman na may kakaibang naramdaman ang Master Yon, at maya-maya pa ay sa tindi ng naramdaman nito ay nasuka na ito ng dugo, kaya naman ay agad na nabahala dito ang kanyang sinumpaang kapatid at agad na nag-utos na tumawag ng isang physician. Sa kabilang banda naman sa bakuran ng Waryong Manor, ay nagpapatuloy sa paglalakad ang panganay na anak ng Master Yon. Sa isip nito ay inutusan siya ng kanyang ina na hanapin at mapalapit sa anak ng Sword Emperor na babae ngunit hindi naman niya alam kung saan ito nagpunta. Nang bigla naman na may narinig itong nag-uusap sa hindi kalayuan, mula dito ay ang panganay na anak ng Sword Emperor ay kinukulit ng isa niyang nakababatang kapatid patungkol sa nakalaban nito, kaya naman ay tinanong siya ng binata na kung sino naman ang nagsabi nito sa kanya. Sabi nito na nabasa niya ang lahat ng kwento patungkol sa kanya sa isang nobela, at siya ay si Azure Cloud Sword na pinapaslang ang kanyang mga kaaway na nakaharang sa kanyang landas. Sabi naman nito sa bata na totoong ang kanyang pangalan ay Azure Cloud Sword, ngunit ang parte ng sinasabi niya sa mga pagpaslang sa kanyang mga kalaban ay hindi talagang totoo, nang bigla naman na pinuntahan ng panganay na anak ng Master Yon ang kanyang kapatid. Matapos ay humingi ito ng paumanhin sa binata dahil sa pang-aabala ng kanyang kapatid, ngunit sabi naman ng binata na hindi siya inaabala nito, at tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Sabi niya na siya ay si Yon Mubek, ngunit biglan naman na tinawag siya ng bata at sinabi na siya ay si Yon Soju at dapat ay hindi niya kalimutan ito. Sa nangyari ay pinapahinto naman siya ng kanyang kapatid dahil sa pagiging bastos nito sa kanilang bisita, ngunit bigla naman na nagalit ito sa kanya. Sa nangyari ay bigla naman na nagkasagutan ang dalawang magkapatid sa harap ng binata, sa isip naman ito na mas maganda sana kung ang kanyang kapatid ay kagaya din ng isang ito na masayahin, nang bigla naman na napansin ni Mubek na kasama pala nila ang kanilang bisita, kaya naman ay agad na humingi ulit ito ng tawad dahil sa pagsagot ng kanyang kapatid,
ngunit sinabi naman nito na ayos lamang ito dahil ang kanyang kapatid ay masayahin at bibo. Matapos ay nagtanong naman si Mubek na kung alam ba nito kung saan nagpunta ang kanyang kapatid dahil sa kanina pa niya hinahanap ito upang makipagkaibigan. Natuwa naman ang binata sa narinig nito na gusto niyang gawin sa kanyang kapatid, ngunit sinabi nito na hindi din niya alam at hinahanap niya din ito. Dagdag pa niya na kung ito ang kaso ay siya na ang bahala na magpakilala sa kanila dahil sa hindi pa naman nila kilala ang isa't isa. Kaya naman ay niyaya na nito si Mubek na hanapin na nilang dalawa ang kanyang kapatid, matapos ay nag-umpisa na ang mga ito na magpatuloy sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda naman ay sa isip ng ating bida ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ang isang ito, dahil sa labis siyang napakaganda. Nang bigla naman na natigilan ito dahil sa may naalala siya, sabi nito na ang sabi ng kanyang madrasta na magkakaroon sila ng importanteng mga panauhin, at ang kanyang mga alahas at pananamit ay napaka-elegante. Mukhang kasama ito sa mga importanteng panauhin na nabanggit ng kanyang madrasta, ngunit sinabihan siya nito na lumayo at huwag magpapakita sa mga ito. Kaya naman ay napapatanong siya kung ano na ang gagawin niya ngayon, dahil sa sigurado siya na paparusahan na naman siya nito. Nang bigla naman itong tumakbo papalayo sa babae, sa nangyari ay nagtaka naman ito. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida, dahil sa mabilis lamang siyang nadakot ng babae sa kanyang damit, matapos ay agad din siyang ibinagsak nito sa sahig. Sa gulat ng ating bida sa ginawang ito ng babae sa kanya ay napatitig na lang siya dito, matapos ay paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sa isip naman nito na kung ano naman kaya ang paulit-ulit na paghingi nito ng tawad sa kanya, at hindi man lamang ito nakagawa ng reaksyon kahit na hinayla lamang niya ito ng bahagya, at mukhang hindi ito natuto ng martial arts. Dagdag pa nito na ang mga pasa nito sa kanyang katawan ay sigurado siya na hindi resulta ng pagsasanay ng martial arts, at mukhang hindi din ito nakakakain ng maayos. Ang buhok nito ay kamukhang kamukha sa Moonsplit ang swordsman at mukhang isa din ito sa kanyang anak. At may kakaiba siyang nararamdamang nangyayari dito dahil sa takot na takot ito. Kaya naman ay agad niya itong nilapitan, at inabot ang kanyang kamay. Sa nangyari ay takot naman dito ang ating bida. Sa isip naman ng babae na mukhang alam na niya, dahil base sa naging reaksyon ng ating bida sa kanyang ginawa, ay hindi pa ito nakakatanggap ng tamang pag-aalaga. Matapos ay hinawakan nito ang ulo ng ating bida, at tinanong kung ano ang pangalan nito. Sumagot naman siya at sinabi na siya ay si Yonjoka. Matapos ay sinabi ng babae na kung ganon ay paprotektahan niya ito. Sa nangyari ay bigla naman na napaluha ang ating bida, kaya naman ay biglang nagtaka ang babae sa naging reaksyon ng ating bida sa kanyang sinabi. Kaya naman ay matapos na makita niyang umiyak ito ng malakas, ay agad naman niyang niyakap ito at sinabi na ayos lamang ang lahat. Matapos ay iniabot nito ang kanyang kamay sa ating bida, matapos na maiabot nito, ay bigla naman siyang hinayla nito palayo. Ngunit bigla naman itong nagdalawang isip, dahil sa nakita nitong maliit na labasan sa kanilang manor, ngunit masaya naman siyang tinitignan ng babae na nagpapahiwatig na sumama ito sa kanya. Ngunit nang lumabas na ang babae, ay bigla naman siyang napahinto, kaya naman ay iniabot nito ang kanyang kamay, dahil dito ay wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sumunod. Habang papalabas ay namamangha naman ang ating bida sa kanyang mga nakikita dahil ito ang kanyang unang beses na lalabas ng kanilang Maryong Manor, hindi din nagtagal ay agad silang nakarating sa pamilihan. Nang bigla naman itong napatingin sa mga itinitindang mga pagkain sa paligid, napansin naman siya ng babae. Kaya naman ay agad silang nagtungo dito at binilhan ng makakain dahil sa alam nito na gutom na ang ating bida. Matapos ay hindi naman ito maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil sa labis siyang nasasarapan sa kanyang kinakain, sa nangyayari naman ay natutuwa siyang pinagmamasdan ng babae. Lumipas ang ilang sandali ay may gwardya na lumapit sa kanila, matapos na makita ang dalawa, ay nakaramdam naman ulit ng matinding takot ang ating bida. Kaya naman ay hinawakan ulit siya ng babae ng mahigpit. Kinagabihan naman, sa silid ng Master Yon, ay kinakamusta siya ng Sword Emperor at tinanong kung ayos na ba ito. Sumagot naman siya kung nag-alala ba ito sa kanya, na sinang-ayunan naman ito,
at sinabi na kung hindi ba nito alam kung gaano siya nag-alala, at tinanong ang Master Yon na kung paanong ang Moonslashing Swordsman ay nauwi sa ganitong kalagayan. Sabi nito na wala na siyang masasabi pa para sa kanyang sarili, dahil sa totoo lamang ay nasa kalagayan siya na kung saan na kahit siya ay hindi din magawang maaligan na ang kanyang katawan. Sinabihan naman siya ng Sword Emperor na huwag na itong magsalita pa ng kung ano at magpagaling na lang ng mabilis hanggat maari, dahil kailangan pa nitong ibalik ang kanyang lakas para sa kanyang mga anak at sa kanyang clan. Sabi nito na nagpadala siya ng salita na ang kanilang mga clan ay magkakaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng Nine Heavens Wise Woman Mirror. Ngunit ngayon ay kahit siya ay wala nang makitang kahit na ano sa Wise Woman Mirror, at ito ay dahil sa pagkadismaya dahil sa kung gaano siyang kawalang kwenta. Dagdag pa nito na noong araw na nawala ang kanyang asawa, ay ang kanyang sarili ay namatay na din, at nang namatay ang kanyang asawa sa mundong ito, ay iniwanan siya ng isang anak na nahahawig ng malaki sa kanya, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob upang makita ang bata. Pakiramdam niya na may sama ito ng loob sa bata, kahit na hindi naman ito kasalanan ang pagkawala ng kanyang mahal na asawa sa mundo, at tinanong niya ang Sword Emperor na kung talaga ba nawala itong kwenta. Sabi naman niya dito na itigil na niya ang ginagawa niya at hindi siya naparito upang makita lamang siyang nanghihina, nang bigla naman na bumangon ito at sinabi na iiwan niya ang kanyang huling hiling bilang ang kanyang sinumpaang kapatid. Sabi nito na hindi siya karapat-dapat upang sabihin ito, ngunit iiwan na niya ang kanyang mga anak sa Sword Emperor. Sa sinabi naman na ito ng Master Yon ay napatanong siya kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Sabi nito na ang mga batang ito ay talagang nakakaawa dahil sa hindi man lang nila naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Ngunit ito na ang una at huli niyang kahilingan para sa kanya, at dahil sa wala na itong magawa pa ay pumayag na lang ito sa gusto na mangyari ng Master Yon. Sa labas naman ng Waryong Manor, ay nag-aalala ang dalawang babae dahil sa gabi na ay hindi pa din nakikita ang batang babae at ang ating bida, nang bigla naman na dumating ang mga bantay at sinabi na nakita na nila ang batang babae. Nang bigla naman tinitigan ang ating bida ng masama ng kanyang madrasta, habang kinakamusta naman ng kanyang ina ang babae, ay bigla naman itong napansin ang kasama niya, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang anak kung sino naman ang batang kasama niya. Nang bigla naman na lumapit sa kanya ang madrasta nito at nag-aalalang sinabi kung ano naman ang ginawa niya at tinatanong kung nasaktan ba ito. Matapos ay sinabi niya dito na kung alam ba ng ating bida kung gaanong malulungkot ang kanyang ina kung sakaling makikita niya ito na naglalakad ng ganito kadumi. Nang bigla naman itong napalingon sa babae at sinabi na kung siya ba ay si Yon Nangang, dahil sa hindi nito nakita ang kanilang anak ng buong araw ay labis siyang nag-aalala at nagpapasalamat ito sa babae dahil sa nahanap niya ito, ngunit tinitigan lamang siya nito ng masama dahil sa malakas ang pakiramdam niya na ito ang tunay na salarin kung bakit takot na takot ang ating bida kanina. Nang bigla naman na may sumigaw sa di kalayuan, at ito ay ang kanyang nakakatandang kapatid at tinatanong kung saan na naman ito nagpunta dahil sa maghapon silang naghahanap para sa kanya. Sabi pa nito na ang akala niya ay umakyat na naman ito sa bubong, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa nakita niya ang kanyang kapatid na hinahawakan nito ang kamay ng isang bata. Nakita din ito ni Yon Mubek, ngunit nang nilinggan naman siya ng babae, ay bigla naman itong nakaramdam ng kung ano. Matapos ay sinabi ng binata na sa tingin niya ay pagod na ang mga ito kaya naman ay ipasok na nila ang mga ito sa loob, na sinang-ayunan naman ng asawa ng Master Yon. Ngunit nang ipasok na ang batang babae ay tinitigan pa din nito ng masama ang asawa ng Master Yon, matapos ay sinabi naman nito na papasok na din sila, at sinabi sa kanya na huwag nitong ipahalata ang mga sabi-sabi, na ang kanyang ina ay isa lamang madrasta niya, na agad naman na humingi ito ng tawad, ngunit napapatanong naman siya na kung bakit naman ito tinititigan ng masama ng babae at ano ang problema nito sa kanya. Hindi rin nagtagal ng taon din na iyon, ay ang Moonslashing Swordsman na si Yon Muryong ay hindi na nagising sa kanyang pagkakatulog at tuluyan nang nawalan ng hininga. Upang mapunan ang pagkawala ng matandang kapatid ng Master Yon matapos na mamatay ito, ay si Baek Mi-ju ay nagpatawag ng 20 mga mandirigma mula sa kanyang tahanan, ang Baek family, sa Crouching Dragon State.
Ang mga mandirigma na mula sa pamilyang Beck ay naging Crouching Dragon Estates Armed Force na nauwi sa bansag na White Tiger Squad. Upang magawang punan ang posisyon ni Yeon Mu Beck na umalis upang magsanay sa Namgang Clan, ay si Baek Mi-ju, ay naging may-ari at tagapangasiwa ng Crouching Dragon Estate. Sa Crouching Dragon Estate sa labas ng manor, ay galit naman si Baek Mi-ju dahil sa hindi nito matagpuan ang hinahanap nito, nang bigla naman na may dumating para mag-ulat sa kanya. Agad naman itong nagtanong kung nakita na ba ng mga ito ang iniutos niya sa kanila. Sabi nito na sinuri na nila ang lahat sa buong Crouching Dragon Estate, ngunit hindi nila makita ang kahit na anong martial book na naiwan ng kanyang asawa. Galit naman ito na napapasabi na imposible ito, dahil ayon sa inulat sa kanya ay ito ay may kaugnayan sa naganap na kasiyahan. Dahil sa galit ni Baek Mi-ju ay nag-utos ito na ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang asawa ay ilagay ng mga ito sa imbakan ngayon din at siguraduhin na hindi niya makikita ang kahit ano sa mga ito, agad naman na sinang-ayunan ito ng kanyang tagasunod. Kaya naman ay agad itong nag-utos sa kanyang mga kasamahan na ang lahat ng miyembro ng White Tiger Squad na bukod sa mga nasa labas ay magtipon sa harapan ng gusali ngayon din, ngunit bigla naman silang pinahinto ni Baek Mi-ju. Sabi nito na habang inaayos nila ang mga gamit, ay isama na din nila ang batang bastardo sa loob, at alam na nila ang kanyang gustong iutos sa kanila. Habang papasok naman sa bodega ay sumisigaw ang ating bida at paulit-ulit na sinabi na sana ay pataw-aiden na siya ng kanyang madrasta, nang bigla naman siyang inihagis ng gwardya sa loob nito. Sabi niya sa ating bida na mula ngayon ay ito na ang kanyang magiging kwarto. Dagdag pa nito na huwag itong magalit sa kanya dahil sa ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho dahil sa nais din niya ang mabuhay. Dahil dito ay wala nang magawa ang nakakaawa nating bida kung hindi ang pagmasdan na lang ang unti-unting pagsara ng pintuan ng silid, dahil sabi ng gwardya na wala siyang magagawa kahit pahingian siya nito ng tulong, at mas mabuti na din ito dahil ngayon ay kasama niya ang mga alaala ng kanyang yumaong ama, at isipin na lang niya ito na pagbibigay ng parangal para sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang tuluyan ng magsara ang bodega, ay napalingon naman ito sa paligid, sabi nito sa kanyang sarili na natatakot siya sa lugar na ito, at napapatanong na kung hanggang kailan naman kaya siya mananatili sa loob ng madumi at masikip na silid na ito. Lumipas ang magdamag at nagising ang ating bida dahil sa may nagbukas na maliit na bahagi ng silid. Sabi sa kanya ng gwardya habang nagbibigay ng pagkain ay umaga na at ito na ang kanyang pagkain. Sa nakita naman ito na ibinigay ng gwardya, ay bigla siyang napatanong kung maaari ba niyang kainin ang isang ito, ngunit siya ay nagugutom na, kaya naman ay wala na din itong nagawa kung hindi ang kuhanin ito at kainin. Sabi nito na ang lasa ng pagkain ay hindi maganda at parang kasing tigas din ito ng isang bato, at napasabi kung pagkain pa ba itong matuturing. Nang bigla naman siyang may napansin, sabi nito na mukhang may umilo sa di kalayuan. Matapos ay sinabi nito na pupuntahan niya ito upang makita, at hindi siya dapat na matakot dahil sa labis na liwanag ng umaga. Nang inalis nito ang tabing ng bagay na kuminang kanina lamang, ay tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking salamin. Sabi nito na masiyadong maalikabok ito at halos hindi niya makita ang kanyang sarili, kaya naman ay agad niyang pinunasan ito. Nang matapos ay nakita nito ang refleksyon ng kanyang sarili, kaya naman ay napasabi na lang ito sa harapan na maging siya ay iniwan na din, nang bigla naman itong nagulat nang bigla siyang nginitian ng kanyang refleksyon sa salamin. Kaya naman ay napasigaw na lang ito at humihingi ng tulong, ngunit hindi naman siya pinansin ng gwardya na nagbabantay sa kanya sa labas, at napasabi na lang ito na mukhang malapit na ang taglamig dahil sa simoy ng hangin na kanyang nararamdaman, at ito ay palamig na ng palamig. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dumating na nga ang taglamig at ang dalawang gwardya sa labas ay nag-uusap sa tapat ng bodega. Sabi ng isa na naawa siya para sa batang nasa loob ng bodega, at halos 2 buwan na ang lumipas mula nang ikulong nila ito dito, kaya naman ay napapatanong siya kung buhay pa ba ito. Sabi naman ng isa na hindi na nakakapagtaka kung mamamatay ito at magyayelo sa tindi ng lamig ng panahon.
Ngunit sabi naman ng isa na buhay pa din ang bata dahil sa palagi pa niyang naririnig ito na sumisigaw sa loob, dagdag pa nito na ang mga pagkain ay araw-araw din na nawawala. Kaya naman ay sinabi ng isa na mukhang ito ay dahil sa nagmula ito sa pamilya ng isang Murem clan. Sabi naman dito ng isa na kung siya ang nasa kalagayan nito, ay mas pipiliin na lamang niya ang manigas sa lamig at mamatay, ngunit pinili nito na magtagal pa. Kaya naman ay napatanong siya na kung anong silbi ng ginagawa niyang ito kung ang buhay na pinanghahawakan niya ay malapit ng magwakas, at kung titignan kung paano nito ubusin ang kanyang plato, ay mukhang malapit na nilang ligpitan ang katawan nito. Sa loob naman ay habang nilalamig ang ating bida sa isang sulok, ay pilit na kinukuha ng bata sa salamin ang atensyon nito. Ngunit sabi ng ating bida na naiinis na siya dito at nais niyang manahimik na lang ito, dahil ngayon ay hindi na nakikita nito na nakakatakot siya, ngunit mas tama na sabihin na wala na siyang lakas pa para katakutin ito, dahil sa matinding lamig ng panahon ay maari na siyang magyelo at mamatay. Sa nangyari ay bigla naman na napahinto ang bata sa salamin. Kaya naman ay agad na may kinuha ito sa isang gilid, at matapos na makakuha ng patpat ay muli nitong kinuha ang atensyon ng ating bida. Nang lumingon naman siya, ay bigla itong napatanong kung ano naman kaya ang ginagawa nito at kung bakit biglaan na lang siyang sumasayaw, ngunit hindi na ito para papansinin niya. Sabi nito na noong umpisa ay nagulat siya dito, ngunit tingin niya ay walang kakayahan na makalabas ito ng salamin at hindi naman talaga siya natatakot sa kanya, at lumabas lamang ito dahil sa hindi niya binibigyan ito ng atensyon. Nagpatuloy naman ang bata sa salamin sa kanyang mga ginagawang pagkilos, kaya naman ay bigla na lang na natigilan ang ating bida at napasabi na ang mga paggalaw nito ay pamilyar sa kanya, at bigla nitong naalala ang kanyang mga kapatid na isinasagawa ang mga paggalaw na ito, at sigurado siya na ito ay ang Nine Heavens Worldly Technique. Dagdag pa nito na naaalala niya ang teknik dahil sa lagi niyang nakikita ang kanyang mga kapatid sa kanilang pagsasanay ng martial arts, at ang mga paggalaw nito ay ang Nine Heavens Worldly Technique. Kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit nito alam ang patungkol sa martial arts ng pamilya nila. Dagdag pa nito na kung maayos mo na magagawa ang Nine Heavens Worldly Technique, ay ang isang pambihirang pangyayari ang magaganap na lumilikha ng yang energy. Ang pagpapanatili at paghawak sa enerhiya, ay ito ay ang basic ng Nine Heavens Worldly Technique. Kaya naman ay kung tama siya ng pagkakatanda sa kanyang alaala, ay ang kanyang mga kapatid ay nakakalikha ng mainit na hangin kahit pa ito ay kalagitnaan na ng taglamig. Nang napansin naman ng bata sa may salamin, na sinusundan siya ng ating bida sa kanyang ginagawa, at nagpatuloy pa ang dalawa sa kanilang ginagawa. Matapos ay sinabihan naman ito ng ating bida na huwag na lang niyang pansinin pa ito at magpatuloy na lang sa kanyang ginagawa, dahil hindi niya ito ginagaya dahil sa gusto niya. Sa isip nito na mamamatay na din naman siya sa kalagayan niyang ito kaya naman ay wala na siyang iba pa na mapagpipilian kung hindi ang kopyahin ang bata sa salamin. Dagdag pa nito na kung ito talaga ang Nine Heavens Worldly Technique, ay kahit papaano ay hindi siya mamamatay sa matinding lamig, ngunit bigla naman itong bumagsak sa huling paggalaw na kanyang ginagaya. Lumipas pa ang ilang mga oras, ang ating bida ay patuloy pa din sa ginagawa nitong paggaya upang mabuhay. Ngunit maya-maya pa ay huminto na ang bata sa salamin at pinagmamasdan na lamang ito sa kanyang ginagawang paggalaw, nang matapos ay tumigil na ito ng pawis na pawis. Masaya naman itong sinasabi na nagawa niya, dahil ngayon ay hindi na siya nakakaramdam ng panlalamig. Dagdag pa nito na kapag sinusundan niya ang mga paggalaw ay mayroong lumalabas na mainit na hangin dito, at kapag ipinagpatuloy lamang niya ito ng maayos, ay madali lamang niyang matatagalan ang isang araw. Nang bigla naman na kinuha ng bata sa salamin ang atensyon nito, matapos ay may ipinakita siya ditong isang teknik, na nagresulta sa pagpapalabas ng apoy sa kanyang buong katawan, kaya naman sabi nito na hindi naman niya kailangan na umabot pa sa ganyan dahil hindi naman na kailangan ito. Sabi nito na hindi niya nais lubusan siyang magaya dahil ang kailangan niya lamang ay ang makaramdam ng init sa katawan. Matapos ay tinapon na nito ang patpat na hawak niya at sinabi na hindi niya na kailangan pa na pahirapan ang kanyang sarili, at ang kanyang pagpapakitang gilas ay tapos na. Dagdag nito na wala na siyang pakinabang sa ating bida,
kaya naman ay ibabalik na muli nito ang takip sa salamin, ngunit bigla naman itong natigilan, dahil sa may nais itong ipakita sa kanya na kakaibang tekyo. Nagtataka siya dahil sa hindi pa niya nakita ang ganitong paggalaw noon. Nang bigla naman nitong napagtanto na ang batang ito ay mukhang nais na ituro sa kanya ang kumpletong teknik ng Nine Heavens Worldly Technique. Kaya naman ay tinanong niya ang bata sa salamin na kung ano ang ginagawa niya dahil sa sinabi na nito na hindi siya interesado sa kahit na ano sa mga ito, dahil wala siyang kahit na anong interest sa martial arts. Dagdag pa nito na kung sino naman ang nais na gayahin ang bagay na mahirap sundin at nakakainis na makita, sa nangyari ay inasar naman nito ang ating bida. Kaya naman ay sa galit nito ay sinabihan niya ang bata sa salamin kung sa tingin ba nito ay hindi niya kayang magaya ito, ay nagkakamali siya dahil makakaya niyang magaya ito ng madali lamang. Lumipas ang madaming araw, hanggang sa sumapit ang tagsibol, ay nagpatuloy ang ating bida sa pagkopya ng teknik na ipinakita sa kanya ng bata sa salamin. Matapos ng mahabang panahon na paggaya niya dito ay napasabi na siya na mahirap gawin ito, at hindi man lang niya ito nagawa kumpara sa mga paggalaw na una niyang ginaya, at bukod pa doon ay kung sakali man na masundan niya ito, ay walang paraan upang maging kagaya niya ito. Inaasar naman siya ng bata sa salamin dahil sa hindi nito magawa ang sinabi niya dito na madali lamang niyang magagawa ito. Sa isip niya na naiinis na siya sa nangyayari, at hindi na siya makaisip pa ng mga paraan para magawa ito. Kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang pake-alam at sumusuko na siya, at napasabi na paano naman niya magagawang makopya ang kagaya ng ganon, bukod pa doon ay lalo lamang siyang nagugutom kaya naman ay bakit naman niya kailangan pa na gayahin iyon. Kaya naman ay sa isip ng ating bida na hindi naman niya kakailanganin din ito, at hindi naman din ito makakatulong sa kanya, ngunit para sa kanya ang teknik na iyon ay talagang napakaangas. Hindi niya maitago sa kanyang sarili na nais niya din na maging kagaya ng bata sa salamin kahit na wala naman siyang mapapala sa paggaya nito. Kaya naman ay napatanong siya na kung bakit naman kaya hindi gumagana ito sa kanya, at ang mga paggalaw ng batang ito ay masyadong komplikado at napakahirap sundan, ngunit sigurado siya na may kaunting pagkakatulad ito sa 8 steps ng Nine Heavens Worldly Technique na ipinakita niya noong una. Ngunit mas mahirap ito, dahil sa ang martial art na ito ay mukhang mas mataas pa kumpara sa Nine Heaven Worldly Technique, dahil kahit na ang mga kapatid niya ay nakikita niya sa ginagawa ng mga ito na pagsasanay ngunit hindi niya nakita ang ganitong mga paggalaw. Ngunit ito ay walang duda na nahahawig sa martial arts ng kanilang pamilya, at sa paanong paraan naman na alam nito ang patungkol dito. Kaya naman ay tinanong niya ang bata sa salamin na kung tinuturuan ba siya nito nang hindi pinapaalam sa kanya, at kung bakit na hindi gumagana ito sa kanya kahit na nakukopya naman niya ito ng eksakto. Nang bigla naman na ngumiti lamang ito sa kanya, kaya naman dahil dito ay nainal sa kanya ang ating bida, at sinabi na kung mananatili lamang siyang ganito, ay hindi na siya titingin pa sa kanya. Kaya naman ay agad na nitong tinakpan ang salamin gamit ang tela na nakalagay dito dati, dahil hindi naman niya din ito magagawa na matutunan. Nang bigla naman na sumilip ito sa maliit na bahagi ng salamin na hindi pa natatakpan, kaya naman ay nagtanong ang ating bida na kung magsasabi na ba ito, na agad naman na sinang-ayunan ng bata sa salamin. Kaya naman ay mabilis na inalis niya ito at sinabi na kung magsinungaling ito sa kanya ay hinding-hindi na niya titignan ang salamin. Matapos ay may itinuro ito sa itaas ng salamin, sa nangyari ay nagtaka naman dito ang ating bida, ngunit nang may lumabas dito na mga letrang kulay ginto, ay bigla naman itong napatanong na kung ano itong nakikita niya at kung ano ang gustong ipakita sa kanya ng bata sa salamin. Nang basahin niya ay ang nakalagay dito ay ang Nine Heavens True Eternal Technique. Sa oras na iyon, ay 900 na mga letra ang lumabas sa itaas ng salamin. Ang nilalaman ng mga ito ay malalim at komplikado, ngunit sa pakiramdam niya ay ang mga sulat na ito ay dumadaloy sa kanyang utak na parang pag-agos ng tubig, at nang malapit na ay naunawaan niya na ang martial arts na kanyang ginagaya, ay ang Nine Heavens Master Sword. Napaisip ito na siya ay isinilang sa Yon clan at inabuso sa buong buhay niya, siya ay nakatadhana ng mamatay ng nakakaawa sa loob ng bodega kung saan siya ikinulong, ngunit sa hindi inaasahan na sitwasyon,
ay dinala siya ng kanyang kapalaran na makatagpo ang Nine Heavens Wise Woman Mirror. Ang kapalaran ng isang bata na sigurado na ang kamatayan, ay nag-umpisa ng magbago ng malaki. Ang sekretong teknik na Nine Heavens Sword na hindi naipasa matapos ng pagkamatay ng Master Yon Murong, ay unti-unti nang naipapasa muli. Ang oras ay patas para sa lahat, magmula nang siya ay ikinulong sa masikip at puro tulo na bodega, ay itinuon lamang nito ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsasanay ng Nine Heavens Master Sword, at ang panahon ay mabilis lamang na lumipas. 10 taon ang nagdaan, ay ang ating bida ay masayang pinapanood ng bata sa salamin habang ito ay nasa malalim niyang meditasyon, kaya naman ay muli niyang isinagawa ang teknik na kanyang sinanay sa loob ng 10 taon, at hindi din nagtagal ay natapos na ito sa kanyang ginawa, dahil dito ay bigla naman itong napangiti, dahil sa wakas ay nagawa na niyang makopya ito ng eksakto. Sa luyang naman, ay may dumating na isang panauhin na sakay ng isang karwahe sa Waryong Manor. Nang bumaba ang sakay nito ay napasabi naman siya na 10 taon na din ang lumipas mula nang huli siyang nandito. Matapos ay emosyonal naman na tumatakbo ang ina nito dahil sa muling pagbabalik ng kanyang panganay na anak na si Yon Mubek mula sa pagsasanay sa lugar ng Sword Emperor. Narinig naman ito ng dalawa niyang kapatid ang malakas na boses ng kanilang ina at napasabi na mukhang ang kanilang kuya ay nakabalik na. Matapos ay sabi nito sa kanyang ina na natapos na niya ang kanyang 10 taon na pag-aaral at ngayon ay muli na siyang nakabalik. Masayang-masaya naman dito ang kanyang ina. Sa pananabik ay hindi nito maiwasan ang mapayakap sa kanyang anak. Sabi nito na ngayon ay ang Crouching Dragon Estate ay magiging pinakamalakas na clan hindi lamang sa buong luyang, kung hindi pati na din sa Bonghenan. Nang bigla naman nitong napansin ang kasama ng kanyang anak, kaya naman ay humingi ito ng tawad dahil sa kanyang ginawa ngunit labis lamang siyang nasasabik sa pagdating ng kanyang anak. Sabi nito sa isang binata na mukhang mas lalo pa itong mas nakakatakot tignan sa lumipas na 10 taon, at namamangha siya dahil sa walang kahit na sino sa martial world ang hindi nakakakilala sa Earnest Sword, matapos ay nakita naman nito ang babae. Sabi niya dito na halos hindi na niya nakilala ito, at sigurado siya na ang ibang mga makakakita sa kanya ay magmumuko lamang na nalentang dahon dahil sa angking ganda ng dalaga. Kaya naman sabi nito na mukhang napagod ang mga ito sa kanilang paglalakbay kaya naman ay pumasok na sila upang makapagpahinga dahil sa may inihanda ito na espesyal ngayong araw. Habang nagkakamustahan ang kanyang kapatid at si Baekmuji, ay napalingon naman sa di kalayuan ang dalaga. Nang napansin naman ito ng babae at napatanong kung saan naman magtutungo ang kanyang kapatid, kaya naman ay agad niyang tinawag ito at tinanong kung anong kabastusan ba ang kanyang ginagawa. Ngunit sinabihan naman siya ni Baekmuji na ayos lamang ito at hayaan na lang niya muna ito, ngunit mukhang ang sakit ng kanyang kapatid ay hindi pa din gumagaling kaya naman ay nag-aalala siya dito. Ngunit sabi naman nito na sa totoo ay magaling na ang kanyang kapatid, at mukhang napagod lamang ito sa kanilang paglalakbay. Matapos ay tinawag nito ang isa sa kanyang mga gwardya, sabi nito na ipadala nito ang kanyang mensahe sa lahat at magmadali ito. Sabihin sa lahat na huwag hahayaan ang babae na magtungo malapit sa bodega, dahil sa ang aroganteng babae na iyon ay mukhang hinahanap si Jukha, at ang nakakainis na babae na iyon, 10 taon na ang nakalipas ngunit naalala pa din niya ito, sabi naman ng gwardya na tungkol doon ay may nais itong ibalita. Sabi nito na hindi niya alam kung kailan niya isasabi ito, at dapat ay nasabi na sana niya agad, masyadong tahimik magmula pa noong nakaraang gabi. Kaya naman matapos na makumpirma, ay nalaman nila na ang young master ay wala na sa loob ng bodega. Sa narinig naman ng Madrosta ay agad niyang sinakaw ito at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa kanya. Noong nakaraang araw, ay habang nagsasanay ang ating bida, sa lakas ng mga pag-atake nito ay hindi inaasahan na masira nito ang loob ng silid. Sa isip nito ay sa wakas ay nagawa na din niyang mapagtagumpayan na magawa ang teknik. Kaya naman ay hindi nito maiwasan ang magsaya dahil sa ang isang iyon ay talagang hindi madali na gawin. Kaya naman ay tinanong niya ang bata sa salamin kung nakita din ba niya ito, sa nangyari ay pinapalakpakan naman siya nito.
Sabi ng ating bida habang masayang lumalapit sa bata na matapos nitong makabisado ang lahat ng 900 na mga letra na ipinakita nito sa kanya, ay ang lahat ng bagay na hindi niya magawa ay nasagot na ng hindi niya inaasahan, kaya naman ay tinanong nito kung ano naman ang kanyang sunod na gagawin. Matapos ay tinuro nito ang direksyon sa itaas, pagtingin nito ay nakita niya ang isang butas sa itaas ng kanyang silid. Para kay Yeonjuk-ha na inubos ang 10 taon sa loob ng madilim at maruming bodega, ang kalangitan na hindi niya nakita ng 10 taon, ay labis na napakaganda. Nang makaakyat ang ating bida ay nagtanong naman siya sa bata na kung maari ba na lumabas siya dito. Paglingon niya sa bata sa salamin ay nakangiti lamang ito senyales ng kanyang pagsang-ayon. Kaya naman ay dahan-dahan itong umakyat sa itaas ng kanyang silid. At nang makarating sa itaas ay hindi naman nito maiwasan ang labis na mamangha. Sa pag-akyat ng ating bida, ay siya din na pag-alis ng nilalang sa loob ng salamin. Matapos ay sinabi nito na talagang napakaganda ng tanawin sa labas, at tinawag nito ang bata sa salamin at sinabihan na umakyat din at samahan siya, ngunit bigla naman itong nagtaka dahil sa wala ng kahit na sino ang makikita sa salamin, dahil dito ay napatingin na lang ito sa malayo. Sa kasalukuyan naman ay galit na binuksan ng kanyang madrasta ang bodega na kanyang tinuluyan sa loob ng 10 taon, nang makapasok ay agad naman siyang nagmasid sa paligid ng silid. Nang may napansin naman ito sa itaas, sabi nito na para magkaroon ng ganitong butas sa itaas ay mukhang tinamaan ito ng kidlat o ng kung anuman, ngunit nagtataka naman siya kung papaanong nagawang makatakas gamit ito ang ating bida. Sa nangyari ay nagbigay naman ng suhestyon ang gwardya nito at sinabi na uumpisahan na nilang magpalakad ng mga tauhan upang mahuli ang young master, ngunit sinabi ng madrasta na hindi na nila kailangan pa na gawin iyon, dahil ayos na ang lahat. Sabi nito na bakit pa sila mag-aabala sa isang bastardo na umalis nang hindi man lamang naisip ang kanyang awa sa pagpapalaki dito, at tanga ito kung iniisip niya na may magbabago dahil lamang sa umalis siya dito. Dahil sa may utak lamang ito ng isang 6 na taong gulang at katawan ng isang binata, ay sigurado siya na hindi din magtatagal ay magkakasakit ito at mamamatay, dahil sa hindi nito alam kung paano ang mabuhay. Nang makabalik naman ang madrasta sa kanyang silid ay agad siyang pinuntahan ng panganay nitong anak at tinatanong kung talaga ba na ang kanilang batang kapatid ay lumayas sa kanilang tahanan. Sumang-ayon naman ito sa tanong ng kanyang anak at sinabi na naganap ito 3 araw na ang nakakalipas. Dagdag pa nito na nagpadala siya ng mga tauhan upang hanapin siya, ngunit nitong mga huling araw ay hindi nila nagawang makita ito. Ngunit sabi naman dito ni Yeon Mobek na ang kanyang kapatid ay wala namang ibang mapupuntahan. Sabi naman nito na mukhang naging inspirasyon siya ng kanyang kapatid matapos na malaman na babalik na ito at naging matagumpay. At hindi mo talaga malalaman kung ano ang nasa isip ng isang tao. Nang bigla naman nitong nakita ang pagpasok ni Nangang Yeon kaya naman ay tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito at hindi ang magtungo sa kanyang kwarto. Nang bigla naman nitong tinitigan ng malamig na tingin ang kanyang ina na si Baekmuji, dahil dito ay agad naman na kinausap ito ng madrasta at tinanong kung nagtungo ba ito sa kanya dahil sa nag-aalala siya sa nangyaring pagtakas ni Juk-ha. Kaya naman ay kung ganun ay wala itong dapat na ipag-alala dahil gaya nga ng sabi ng mga matatanda na ang mga nasa edad ni Juk-ha ay madalas na umaalis at tumatakas sa bahay. Ngunit hindi naman kumbinsido dito si Nangang Yeon at sa isip nito na 3 araw pa lamang nang sinabi na tumakas ito. Ngunit ang mga kumot at mga kagamitan sa silid ay walang kahit na anong alikabok na akala mo ay bagong bili. Bukod pa doon ay salungat ito sa kung ano ang sinabi niya. Ang kwarto ay puno ng agyo na mistulang hindi ito nililinis, at walang kahit anong bakas dito na may kung sino ang namalagi sa kwartong iyon. Sabi ni Baekmuji na sila sa Crouching Dragon Estate ay labis na gumagawa ng paraan upang makita lamang si Juk-ha kaya naman ay hindi na dapat na mag-alala pa ito, ngunit habang nagsasalita naman siya ay bigla na lang na tinalikuran ito ni Nangang Yeon. Agad naman na tinawag siya ni Mobek ngunit hindi na siya nito pinakinggan pa. Dahil dito ay galit naman si Baekmuji dahil sa lagi na lang siyang pinapakitaan nito ng kabastusan, at mukhang labis nitong minamaliit ang kanilang Crouching Dragon Estate para gawin ang mga bagay na iyon sa kanyang harapan.
Sa nangyari ay nagtanong naman si Mubek ng kanyang tunay na nararamdaman sa nangyari. Sabi nito na kung totoo ba na ang kanilang bunsong kapatid ay tumakas sa kanilang tahanan o may iba pa na nangyari, dahil hindi pa niya nakita si Nanganyon na umakto ng ganito nang walang kahit na anong dahilan. Lovely Mind Reader, ito ang pangalan na ibinigay kay Nanganyon na sinasabi na may kakayahan itong basahin ang isip ng ibang tao gamit ang kanyang muka na parang isang bulaklak. Walang kahit na ano ang hindi kayang masagot ni Nanganyon kapag nagkaroon siya ng interes sa isang bagay, at mayroon ding kasabihan na makakayang maloko ang isang multo, ngunit hindi ang Lovely Mind Reader, at kung ang babaeng iyon ay hindi maganda ang pakitungo sa kanila at bigla na lang umalis, ay may rason para dito. Nagalit naman si Muji at tinatanong ang kanyang anak na kung sa isip ba niya na ang kanyang ina ay magagawang paslangin ang batang iyon. Hindi naman sinang-ayunan nito ni Mubek, sabi niya na kung nagawa nito ay si Nanganyon ay hindi ganito ang magiging ekspresyon, ngunit tingin niya ay mayroon talagang nangyaring kakaiba sa kanilang bunsong kapatid. Kaya naman ay sinabi nito na huwag na siyang mag-isip pa ng kung ano dahil hindi talaga dito nanunuluyan ang kanilang bunsong kapatid, ngunit totoong tumakas ito sa kanilang bahay. Dahil dito ay napatanong si Mubek na kung hindi dito nakatira ang kanilang bunsong kapatid ay saan naman ito natutulog, sabi ni Muji na dahil sa hindi nakita ng ating bida ang muka ng kanyang ama kahit sa isang pagkakataon lamang, ay mabait niyang hinayaan ito na tumira kasama ng mga naiwang gamit ng kanilang ama, nagtaka naman ito sa sinasabi ng kanyang ina. Ngunit nang nalaman niya kung saan ay gulat naman ang naging ekspresyon nito at hindi makapaniwala. Kaya naman ay agad na pinuntahan nito ang kanilang bodega, ngunit nagulat naman si Mubek dahil sa nadatnan niya dito si Nanganyon, kaya naman ay nagtataka ito na kung papaanong natagpuan ng babae ang lugar na ito. Nang makalapit si Mubek sa tabi nito, ay sinabi ng babae na kahit na ito ay ang pinakamalayong lugar sa Crouching Dragon Estate ay napakadaming tao ang nagbabantay sa lugar na ito, na parang may kung ano ang hindi dapat na makita dito. Sa pagtingin sa lugar na ito ay naiintindihan na niya ang rason ng kanyang ina, isang tambakan na mabaho at punong-puno ng mga dumi, ang sahig na kung saan ang bata ay natutulog gamit ang luma at nag-iisang damit nito, ay mukhang parang nagkulong lamang siya ng isang mabangis na maliit na halimaw sa loob ng Crouching Dragon Estate. Dahil dito ay ipapaalam niya sa kanyang ama ang patungkol dito, at dahil sa disciple ito ng kanyang ama ay wala ng mga usap-usapan pa patungkol dito ang kakalat. Ngunit hindi nito alam kung ang relasyon ng Crouching Dragon Estate at ng kanyang pamilya ay magiging ganun pa din sa dati, at para sa kanyang kaalaman ay babalik na sila ng kanyang kapatid. Sa isip naman ni Mubek na ngayon ay sa tingin niya na ang Crouching Dragon Estate ay wala ng iba pang mapagpipilian kung hindi ang mamuhay sa takot sa kung ano ang magiging aksyon ng Nangang clan sa hinaharap. At napapatanong siya na kung ano naman kaya ang kanyang magagawa pa, dahil sa ngayon ay maaring masira na ang relasyon nila ni Nanganyo at ng kanyang iginagalang na guro, ang Sword Emperor. Sa labas naman sa lugar ng pamilihan, ay namamangha ang ating bida sa kanyang nakikita, dahil sa ang lahat ay malaki na ang ipinagbago, kaya naman ay napapatanong siya na kung gaano na ba siya katagal sa loob ng bodegang iyon. Ang mga daanan ay nakakalito na para sa kanya dahil sa ang lahat ay nagbago, at mukhang kailangan na niyang tumakas ngayon sa kabundukan, ngunit nais pa niyang maglibot sa lugar. Nang bigla naman itong may nabangga na kung sino, matapos naman ay agad na nanghingi ito ng paumanhin at tinatanong ang kanyang nakabangga kung ayos lamang ba ito, ngunit nagalit naman ito sa kanya at sinabihan na tumingin ito sa kanyang nilalakaran, sa nangyari ay muli naman itong humingi ng tawad. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa namumukaan niya ang taong nakabanggaan nito, at ito ay ang swordsman na mula sa Crouching Dragon Estate. Kaya naman ay sinabi nito sa lalaki na magpapatuloy na siya sa paglalakad at mag-iingat na sa susunod. Nang bigla naman siyang pinahinto nito at sinabi na mukhang nakita na niya ang kanyang muka noon sa kung saan, kaya naman ay sinabihan niya ang ating bida na kailangan niya munang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isip naman ni Jukha na mukhang nakilala na siya nito at napapatanong kung ano naman na ang kanyang dapat na gawin. Habang sinasabihan naman siya ng gwardya na kung wala ba itong naririnig sa kanyang sinasabi,
ay sa isip ng ating bida na hindi na siya maari pa na bumalik ulit sa masikip na bodegang iyon, dahil sa kailangan na niyang lumabas at maggalugad sa ibang lugar. Kaya naman ay mabilis na tumakbo ito upang makatakas, sabi nito na sigurado siya na mayroong exit gate sa malapit at hindi maaring mahuli siyang muli nito, nang bigla naman na nagkaroon ng saya sa kanyang muka nang mapansin ito sa di kalayuan. Sabi nito na kailangan niyang makatakas dito ng malayo, malayo upang walang kahit na sino ang magagawang mahanap pa siya. Sabi naman dito ng gwardya na ngayon pa lamang siya nakakita ng ganito kabastos, at sinubukan nito na tumakas mula sa isang Dragon Estate swordsman, kaya naman ay sinigawan nito ang ating bida na papaslangan niya ito kapag nahuli niya siya. Sa isip ni Duke na napakabilis nito at sa ganitong kalagayan niya ay mahuhuli siya nito, at kapag nahuli siya ay sigurado siya na dadalhin ulit siya nito sa harap ng kanyang madrasta, kaya naman ay mas binilisan pa nito ang kanyang pagtakbo at sinabi na hindi na nito gusto ang bumalik pa sa bodega, at ayaw na nitong sigaw-sigawan ng kanyang madrasta ulit. Ngunit nakita naman nito na papasarado na ang tarangkahan kaya naman ay sa isip nito na magagawa niya ang makatawid dito ngunit magtatamo siya ng kaunting mga galos. Ngunit bigla naman siyang natigilan dahil sa nagawang maabutin siya ng gwardya at nasa likudan na niya ito, matapos ay tinanong siya nito na kung sa isip ba niya ay magagawa niya na makatakas sa kanya. Dagdag pa nito na ang makita siya na nagmamadaling tumakas ay mukhang mayroong ginawa ito na kung ano. Ngunit hindi naman ito napigilan sa kanyang hangarin kaya naman ay tinuloy pa din ito ang kanyang pagtakas. Ngunit nang sinundan naman ito ng gwardya, ay bigla naman itong nagulat dahil sa mababagsakan na ito ng tarangkahan at hindi na niya magagawa pa ang makaiwas. Sa nangyari ay wala na itong nagawa kung hindi ang mapasigaw na lamang. Ngunit bigla naman itong nagtaka, dahil sa bigla na lang na huminto ang tarangkahan. Ngunit laking gulat nito nang makita ang binata na madali lamang na sinalo ito gamit ang isang kamay at tinatanong kung ayos lamang ba siya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.